Muling isinusulong ang pag-amyenda sa anti-espionage law kasunod ang nadiskubring pagkakasangkot ng 3 Pilipino sa umano'y pang-espiya. Samantala, kasado na ika-4 na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Posibleng nakompromiso ang pagkakakilanlan ng mga tauhang nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil ito sa umano'y pang-espiya ng China. Sangkot ang 3 Pilipino kung saan kabilang sa mga impormasyong tinarget ng mga dayuhang handler ay mga operasyong may kaugnayan sa West Philippine Sea. Una nang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na hawak na nila ang mga Pinoy na sangkot. Kabilang dito ang 2 tauhan ng Department of National Defense at Philippine Navy, habang ang isa ay malapit sa opisyal ng Philippine Coast Guard na diskubre ang kanilang aktibidad noong 2025 sa pamagitan ng Insider Threat Program ng National Security Council. These actions could be detrimental. This could put the lives of our men and women at risk, especially those conducting the RORE. And we don't want this to happen. Sa kabila naman nito, hindi apektado ang rotation and resupply RORE missions sa BRP Sierra Madre. Limitado lamang din sa classified information ang naging access ng mga nahuling Pinoy at hindi umabot sa confidential at top secret data. The details of our missions, our operations, not only the RORE, are constantly being evaluated and being adjusted for operational security. Dati nang itinanggi ng Chinese Embassy ang mga akusasyon ng pang-espiya laban sa China. Pero sabi ng AFP, hindi lamang sa Pilipinas nangyayari ang mga ginagawang paniniktik. What we have uncovered is not only isolated to the Philippines. It follows a global trend of information collection activities by PRC-sponsored intelligence agencies, not only in the Philippines, not only in the US, in North America, in Europe, in Australia. Kaugnay nito, muling itinutulak sa Kamara na amyendahan ang kasalukuyang anti-espionage law. Layon ng mga bagong probisyon na mapigilan ang makabagong banta sa seguridad. Itong mga espionage laws ay currently nasa Committee on Revision of Laws at pinupush po namin ito na ito'y mapasa agad-agad. Kailangan din natin maisabatas ang isang foreign interference law dahil sa ngayon wala pa tayong ganun at marami naman modelong magagamit para maisabatas na ito agad. West Philippine Sea! Atin ito! West Philippine Sea! Atin ito! Samantala, muling ikinasa ng atin ito koalisyon ang panibagong civilian mission sa West Philippine Sea. Ito na ang ika-4 na misyon ng grupo na may temang Balik Pag-asa at gagawin sa susunod na buwan. Destinasyon ng atin ito ang Pag-asa Island, kung saan layon din nilang maghatid ng tulong sa mga residente roon. Magbibigay din ng ayudang krudo at food assistance sa mga mangingisda sa West Philippine Sea dahil sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Gumugulong na mga paghahanda ng atin ito, lalo't inaasahan ng haharapin ng kanilang paglalayag ang mga barko ng China. Basta ang klaro sa atin, sa dulo, dapat mission success tayo. Ano man ang gawin ng China, we will react and prepare proactively so that we make sure that the supplies needed by the fisherfolk and communities of Pag-asa ay makarating sa Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.